thousand stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, because you know just what we need before we say a word. You are a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Oh, this love, so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me, and deeper still as you call me, and deeper still in your love. Love, you are a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Lord, thank you for your love. Truly, you are a good, good Father. Lord, we give you all the praises, the thanksgiving, and all the adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Diyos, isang magandang araw po sa ating lahat. Sa pagkataong ito, tayo po ay magbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makibukas po kayo sa akin. Diyan po sa aklat ng Lucas, Kabanatang 10. Ulitin ko po, Luke
chapter 10. If you have your Bible, please turn it on to Luke chapter 10. Mula po sa talatang 38 hanggang 42. Kung nandyan na po kayo, ito po ang ating mababasa. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayo. Malugod sila ang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria at naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Si Marta naman ay balang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko maganda na nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. At pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Pinagpala na po ng Panginoon ang malayang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa isa pang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin na kami po ngayon ay sama-samang makikinig ng iyong salita. Sama-samang magbubulay, Panginoon, ng aming pong pagkain, ng aming pong spiritual na buhay. Mangusap ko, O Diyos, pamagitan ng mensaheng ito, palakasin mo ang mga nanghihina, abutin mo ang kalagayan ng bawat isa. At Panginoon, narito po ang iyong lingkod, gamitin mo bilang daluyan ng iyong pagpapala sa pagkakataon pong ito. Purihin ka, dakilain ka, at binabalik namin sa iyo lahat ng purit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng in time of troubles, choose what is important. Araw-araw tayo po'y humaharap sa mga pagpapasya ng buhay. At ang matalinong pagpapasya at pagpili ay napakahalaga na ating pong isiping mabuti. At isa po sa absolutely necessary upang tayo po ay makapamuhay ng isang malusog, masaya at kapaki-pakinabang na pamumuhay Kristiyano, yung piliin natin yung nararapat at mahalaga sa Diyos. Alam niyo po ba kung ano yung bagay na yun? Tulad na sinabi ko kanina, lahat tayo humaharap. Daily, we are facing a crossroad of life wherein a wise decision has to be taken. Na kung tayo ba ay magpapatuloy sa ating paglalakbay o babalik sa ating pinanggalingan, liliko ba tayo sa kaliwa o liliko ba tayo sa kanan? So yun po yung tinatawag ko sangandaan ng buhay. So ang pagpapasya natin sa nagagawin ay magdudulot po ito ng magandang bukas kung ito man ay tama at kalungkutan kung ito man ay mali. Sa totoo lang, tayo pong lahat ay nangailangan ng ganitong kaisipan sa ating pong buhay pananampalataya. Ito pong kwentong ito ay pangyayari na kung saan ang Panginoon ay dumalaw sa magkapatid na Maria at Marta. At ang pagtugon ng dalawang ito sa pagdating ng Panginoon ay nagpapahiwatig ng kanilang prioridad sa buhay. Both Mary and Martha welcomed the Lord in their home. They were entertaining the Lord Jesus. Para kay Martha, para sa kanya isang kasiyahan na maging bisita ang Panginoon, kaya nga nag-isip siya agad na maganda ng makakain para sa Panginoong Hesus at sa kanyang mga kasamang alagad. Para naman kay Maria, kakaiba ang kanyang pagtugon sa pagdating ng Panginoon sa kanilang tahanan. Mas pinili ni Maria ang umupo sandali sa paanan ng Panginoong Hesus at makinig sa anumang nais sabihin ng Panginoon sa kanya. Para kay Marta, sinabi niya marahil sa kanyang sarili, what a privilege to prepare a meal for the Lord. Subalit para kay Maria, marahil sinabi niya sa kanyang sarili, what a privilege to sit at the feet of Jesus. Hindi mali ang ginawa ng magkapatid na ito. Though, kakaiba ang kanilang ginawa at hindi magkapareho. Thinking about what they did is not wrong. Doing this is not wrong. But the Lord commended something far greater than Martha expecting it to be. Si Martha was so upset and felt that Mary was unreasonable in leaving her to serve up the meal. So tinanong niya ang Panginoon. Sabi niya, Panginoon, don't you care? Bakit ninyo po pinabayaan? Don't you care that you do not allow Mary to help me in preparing a meal for you? So upset siya, troubled siya, stressed siya. Alam niyo po, marami pong Kristiyanong ganun.
naglilingkod sa Panginoon, gustong paglingkuran ng Diyos, gumagawa ng mga bagay, quote and quote, for the name of the Lord, for the glory of God, pero hindi mo makita sa kanila yung kagalakan. Hindi mo ka ma-encourage, madi-discourage ka. Bakit? So upset, so anxious, punong-puno ng trouble ang kanyang puso. Sa panahong ito, mga kapatid, marami po ang balisa, marami po ang stress, marami po ang nababahala. Si Maria o si Martha was so upset that she felt that it was unreasonable for Mary leaving her to serve up the meal. Kaya nga tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, don't you care that you allow Mary just to sit down at your feet at hindi niyo po tinutusan ba lang, tulungan mo lang ako sa aking ginagawa? At kinausap ng Panginoon si Martha sa pagkakataon na yon. At kung ating babalikan po yung kwento, ang sabi ng Panginoon kay Martha, 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 masyado kang abalang-abala sa iyong paghahanda. Sabi ng Panginoon. Baliwala ba sa inyo, pinababayaan ako ng kapatid ko, sabi ni Martha sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. At pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Binanggit dito ng Panginoon na mayroong pagpiling napakahalagang ginawa si Maria compared to Martha. Ang tanong ay ganito, bago natin pagpatuloy ang mensahe, sa atin kaya, sa bawat sandali ng buhay at araw na dumarating sa buhay natin, nagagawa ba nating piliin yung isang bagay na nais ng Diyos na ating pong inuuna sa buhay natin? Tulad ng sinabi ko, lahat tayo busy. Ito po yung panahon na napaka-busy ng tao kahit naka-lockdown na tayo dahil sa COVID-19 na ito. Abala sa maraming bagay, maraming napupuyat. Ang tanong, pinagkapupuyatan ba natin ay magbubunga ba ito ng magandang pakinabang sa ating pananampalataya at magpapatibay sa ating ugnayan sa Diyos? Ang ating bang mga bagay na pinagpapasyahan ay magdidikta sa atin ng isang malapitan o hihimok sa atin o magdadala sa atin sa isang malapitan at intimate fellowship with the Lord? Si Maria, pinili niya itong bagay na ito. At ang sabi ng Panginoon, Martha, isang bagay lang ang nararapat at pinili ni Maria ang pinakamahalaga. Ito yung napakahalagang requirement na dapat unahin ng mga Kristiyano upang maging makabuluhan ang ating paglilingkod at maging masaya ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi po inuna ni Maria ang pag-awit, hindi niya inuna yung paglilingkod na kung saan normal na ginagawa natin pagkat ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Hindi yung inuna niya yung magtrabaho, kundi inuna niya yung umupo sandali sa paanan ng Panginoong Hesus at makinig sa Kanya. Mary just simply sat at the feet of Jesus Christ. He leaned on Him and he listened to what Jesus wanted to say to her. Ngayon, ano bang ibig sabihin nung bagay na ito? Bakit binanggit ng Panginoon itong pagpili na ito na binigyan niya ng pagpapahalaga? Ano bang ibig sabihin nitong isang bagay na pinili ni Mariang ito? Let's talk about this. Mary, yung pinili niya, simple. It was not a complicated action but rather a simple thing. You just simply choose to sit at the Lord's feet and listen to His word. Ano bang ibig sabihin nito? Una, ang ibig sabihin nito ay tinanggap ni Maria ang Panginoon ng may kagalakan sa buhay niya. Bilang hindi lamang isang bisita. Sa verse 38, ang sabi, both of her sister Martha and Maria accepted a special visitor by the name of Jesus Christ, the Lord and Savior in their house. Ang sabi, malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha at ni Maria ang Panginoon. So yung ginawa ni Maria, pagpili niya, nagsimula ito doon sa katotohanan that from her, it was so important to accept the Lord Jesus Christ, not just a simple visitor, an ordinary one, but a special one. A special one.
Kasi bago magawa ni Maria na umupo sa paanan ng Panginoong Jesus, she must have welcomed the Lord in her presence. To sit at His feet and listen to His word, it implies her deep acceptance of Jesus as her special guest. Pangalawa, yung pinili ng Maria umupo sa paanan ng Panginoon, ito'y nagpapahiwatig po ng kanyang malalim na commitment sa Panginoon. Kung kayo po'y may bisita, hindi nyo gagawing pag pinanggap nyo sa inyong bahay, upo ka agad kayo sa paanan niya at makikinig sa kanya. Malibang meron kayong close fellowship doon sa bisita na yan. At yun po si Maria. Ang katotohanan ay si Maria umupo sa paanan ng Panginoon. It indicates that she was committed to have a close fellowship with the Lord. Nakatalaga siya na maging malapitan ang ugnayan niya sa Panginoon. Alam niya kung gaano kahalaga yung commitment niya to listen to Jesus. Ganon din po sa atin dapat bilang mga mananampalataya. Gaano natin nilalapit ang sarili natin sa Panginoon upang makinig sa kanyang tinig, upang makinig sa kanyang mga salita. Wala rin pong naiwan yan sa pagdalo natin sa gawain ng Diyos sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Alam niyo yung pagpapahalaga natin sa mensahe ng Panginoon sa bawat pagkakataon na ito'y pinapangaral sa atin, it indicates our deep commitment. Kaya tanongin ko po kayo, naalala niyo pa po ba kung ano yung mensahe ng inyong pastor noong nakaraang linggo o nakaraang araw na ipinahihatig natin na nila ito sa atin? Ngayon kung inyo pong naalala, ibig lang sabihin, pinahalagahan niyo ang makinig. Marami po ngayon hindi nagpapahalaga sa pakikinig. May mga dumadalo but they're not listening. They're just hearing something but they are not truly listening. Merong ang dumadalo pero palingin-lingin, patingin-tingin sa katabi. Ang iniisip habang nakikinig sa mensahe, iniisip ko si sister, si brother, magkatabi na naman, bakit kaya? Yung iba naman habang nakikinig, wala bang inisip, kundi yung mga maling syllables, maling pronunciation ng pastor habang nangangaral ng mensahe ng Panginoon. Yung iba naman habang nakikinig, gumagawa ng programa sa kanyang plano at gagawing mga schedule sa buhay. Kaya pag tinanong mo ano yung mensahe, sasabihin maganda. Ano yung mensahe? Basta maganda. Pero alamin mo kung ano yung nilalaman ng mensahe na dapat niya mapakinggan, umuwi na walang natutunan. Hindi ko naman sinasabing ganun tayo. Pero marahil pwede mangyari sa buhay natin. We're just committed to attend service and be a part of the works of the God, but we are not closely establishing a close, intimate fellowship with the Lord by simply beginning from what? Beginning from sitting down at the feet of Jesus and attentively listen to what He's saying. Hindi lamang yun. Yung ginawa ni Maria, ang kahulugan niyan ay simply ipinasakop niya ang kanyang sarili. Yung to sit at the feet of Jesus Christ and listen to Him, simply it indicates a total submission to the Lordship of Jesus. Yung ginawa niya, it is an action of humility. It is an act of humility. Yung pagpapakababa na kinikilala niya na kailangan niyang isubmit ang sarili niya sa Panginoon. Hindi tumayo si Maria. Hindi siya umupo sa isang espesyal na upuan, but she sat where? At the feet of Jesus. And that indicates that she was submissive to the Lordship of the Lord at na-recognize niya ang pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay niya. She subjected herself to the authority of the Lord Jesus Christ. She subjected herself to the truth and the teaching of the Lord. Kaya nga attentively, she listened to what Jesus is saying. She took Jesus' word upon her and learned of Him. Napakahalaga pong matutunan natin ang bagay na ito. Kung meron man dapat tayong pahalagaan dito sa mga huling panahon na ito, yung pahalagahan natin ang makinig na salita ng Panginoon. Ito po yung magpapalakas sa atin. Ito po yung magdudulot ng kapayapaan sa buhay natin. Alam niyo, ito pong krisis na ating pong hinaharap, kung ito'y magpapatuloy, talagang it will create havoc and create anxiety, depression sa marami. Kalungkutan, kabagabagan, takot, pangamba. Pero kapag salita ng Diyos, ating nadidinig sa buhay, sa puso natin, nagdudulot ito ng kapayapaan at kapanatagan. Ang sabi nga na Pilipos, in the peace of God that transcends all understanding,
shall guard our hearts and our mind in Christ Jesus. At yun po yung ginawa ni Maria. O bakit napakahalaga itong bagay na ito? Na pinili niya yung umupo muna sa paanan ng Panginoon at makinig muna sa tinig ng Diyos. Marami sa atin, bihira na yung umuupo sa paanan ng Panginoon at gumugugol ng oras para makinig sa tinig ng Panginoon. Marami sa atin actively ginagawa na yung gusto nating gawin. Katulad din si Martha. Hindi niya muna ginawa yung ginawa ni Maria para alamin niya muna sa Panginoon. Di ba dapat ganun? Kung ang Panginoong Jesus, kinikilala niya Panginoon, dapat He will allow Jesus Christ to be the manager and the driver of her life. Hindi yung siya manguna. Inisip niya kaagad baka gutom ang Panginoon, o inisip niya kaagad magluto ng pagkain, iaalay niya sa Panginoon. Ang tanong, yung ba pinagagawa ng Panginoon sa kanya? Yung ba yung gusto ng Panginoon sa buhay niya sa mga araw na yun? Marami sa atin, busy doing things of God, pero hindi naman yun ang pinagagawa ng Panginoon sa atin. Ang dating nun, sayang lang, napagod lang tayo, gumugol lang tayo ng oras para gawin yung gusto natin, quote and quote, for the glory of God, kuno, para sa atin, for the service of God, kuno, para sa atin. But ang tanong ay ganito, yung ba yung nais ng Diyos na gawin natin? Yung ba yung nadinig natin na sinabi ng Panginoon? Bakit napakahalaga nung pinili ni Maria ang bagay na ito? At binigyan siya ng commendation ng Panginoon. Una, sapagkat itong karanasan na ito, magdudulot ng balansyadong pamumuhay Kristiyano. There are two elements of a well-balanced Christian life, and they are sitting, which means listening to Jesus, and serving. Before you can be able to serve fully well to God, kailangan mo munang makinig sa Kanya. Ano ba yung gusto ng Panginoon sa buhay natin? Hindi naman pwede yung gawin mo lang yung gusto mo, saka mo lalapit ka sa Panginoon, sasabihin, Lord, ito pang ginawa kong ito, ito ba yung gusto mong gawin ko? Lord, talagang binigay ko yung buo kong lakas at panahon dito. Yan, napagod na nga ako. Inaway ko na nga sila para matupad lang yung bagay na ito, ino-offer ko sa iyo. At sasabihin ng Panginoon, hindi naman yan pinagagawa ko sa iyo, anak. Bakit? Hindi ka muna makinig. Sa totoo lang, ang pakikinig ngayon ay napakahirap na gawin ng maraming tao. Isa pa, ang problema, marami tayong tinig na nadidinig sa ating paligid at iba-iba yung ating nadidinig. At kaya nga nagkakagulo ng isip natin, gumugulo ng isip natin, sino ba yung ating paniniwalaan? Now, this choice is so important because it balance well our Christian life. Diba? Parang, para balansyado, yung well-balanced Christian life, meron two elements yan Yung sitting, to listen first, and then serving, receiving and giving. But sitting must always precede the serving. Yung makinig ka muna bago ka sumunod. The Lord Jesus did not rebuke Martha for her active service. Hindi kinagalitan ng Panginoon si Martha dahil sa kanyang paglilingkod. Katunayan, pinaalalahanan niya lang si Martha, Martha, masyado kang abala, upset, so stress sa maraming bagay. Sabi ng Panginoon, abalang-abala ka sa maraming bagay. Tulad ng binanggit ko, marami po ngayon abalang-abala sa maraming bagay. At nakalimutan nila kung ano yung pinakamahalagang bagay na nais ng Panginoon. Martha was so active. Hindi naman siya na-rebuke ng Panginoon in a sense, but He did show her that sitting at His feet was the first requirement for a successful service. Ay sabi ng Panginoon, Martha, mas pinili ni Maria ang higit na mahalaga. Diba? Ano pa? Bakit napakahalaga nung ginawa ni Maria sa pagkakataon na yon? Sapagkat yung ginawa ni Maria, nakatutulong po ito para lumago sa biyaya ng Panginoon. It helped her to grow in the grace of God. Maraming Kristiyano ngayon na nanatili pong baby sanggol sa pananampalataya. Ang tagal ng Kristiyano, hindi pa rin umuunlad. Bakit? Sapagkat nile-neglect nila ang close fellowship with the Lord through His Word. Yung ibang Kristiyano, hanggang ngayon, John 3:16 pa rin yung alam na talata. 10 taon ng mananampalataya. Kapatid, meron pong verse 17, verse 18, basahin mo naman, verse 19, hanggang sa matapos mo yung chapter na yon. The more you indulge yourself reading and learning the word of the Lord, the more you will learn to know who God is, how good He is, how faithful He is, how mighty He is. Lalo mo makikilala ang Panginoon, lalo mo pagkakatiwala ng buhay mo ang Diyos sa bagay na lalo kang lumalago sa biyaya ng Panginoon.
Alam niyo, ang isang Kristiyanong nagkukulang sa panalangin at pagbabasa ng Biblia, hindi lumalago sa biyaya ng Diyos. Bakit? They fail to sit at His feet and learn of Him. And therefore, they do not grow spiritually, hindi nagmamature. Ang sabi nga ng 2 Peter chapter 3 verse 18, we must grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Hindi to optional, but rather it is requirements for us to become more like Christ. Kasi yung bottom line ng ating po pamumuhay, tayong lahat ay makatulad ni Kristo. Sa panahon ito ng krisis, napakahalaga na tayo po'y laging humihiling sa biyaya ng Panginoon. Biyaya na mabuhay, biyaya na manatiling malakas, biyaya. Hanggang ngayon, walang solusyon sa problemang ito. But rather because of the grace of God, yung grace po, ibig sabihin unmerited favor, yung biyaya ng Diyos na nananagana sa buhay na nagtitiwala sa Panginoon, yung wala kang ginagawa, biyaya ng Diyos nandyan. Yung pagsikat ng araw, kahit di ka mag-pray, sikat ng araw. That's the grace of God. Unmerited. You do not deserve to receive the blessing, but God shows us the blessing and pour out His blessing because of His grace. Kaya yung ginawa ni Maria, lalo siyang lumalago sa biyaya ng Panginoon. Lalo niya nadidinig yung pangako ng Diyos. Alam mo, paano gusto mo madinig ang tinig ng Diyos? Lumapit ka sa Kanya. Kahit yung bulong ng Panginoon, madidinig mo. Yung tibok ng puso ng Panginoon, mararamdaman mo. You will become so sensitive in the presence and in the move of the Holy Spirit. Once you relay yourself closely, establishing an intimate fellowship with God. Ano pa? Napakahalaga itong ginawa ni Maria sapagkat ito'y nagdudulot ng malinaw na guidance sa buhay niya. There's nothing the Lord longs to do more for us than to guide us in all the details of our daily lives. But very often we fail to do that because we fail to hear His voice. Because we are not living close enough and close in touch with Him. Kasi bakit? Malayo ka. Paano mo madidinig yung utos ng Panginoon? Layo ka. Layo mo sa salita ng Diyos. Bihira mong basahin yan. Bihira mong pakinggan yan. At kung makikinig ka man ng mensahe, tinutulugan mo naman. Wala naman siguro sa inyong ganun. Pero kung meron man, sabi ng Panginoon, hold gising. Langit at lupa lilipas, bawat salita na manatili magpakailanman. Ang sabi nga ng Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all of your heart. Magtiwala daw sa Diyos ng buong puso at buong lakas. Yan. And lean not on your own understanding. Huwag daw tayo manangan sa ating sariling nalalaman at kalakasan. In all our ways, sa lahat ng ating mga landas, acknowledgement, kilalanin natin ang Panginoon at dedirekta niya tayo sa tamang landas ng buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ano pa? Kahalagahan ng pagpili ng bagay na ito sa buhay natin, yung unahin mo ang Panginoon na mupo sa Kanyang presensya at pakinggan muna ang Kanyang mga salita. Nakakatulong ito upang ma-overcome natin yung udyok ng ating sariling kalooban. To overcome self. Si Martha was so anxious. Namumroblema siya, na-stress siya, balisa siya, irritated siya, distracted siya. At puro complain. Ang maraming tao ngayon complain ang madidinig mo, reklamo. Maraming lingkod ng Diyos ngayon nagrereklamo. Pag mainit, nagrereklamo. Pag malamig, nagrereklamo. Pag may kain, magrereklamo. Pag wala makain, nagrereklamo. Pag ang gawain napahaba ng konti, magrereklamo. Pag ang sermon, nagrereklamo. Ay, saan mo dadalhin? Ano problema pag gano'n? Ang problema po yung self-sarili. Si Martha, ganun siya. Naglilingkod siya, pero she was so upset, hindi siya masaya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat ganun. Dapat in moments of hardship and in moments of gladness, hindi nagbabago yung attitude natin. Kasi yung paglilingkod, it is an act of the heart, yung puso natin sa bagay na yun. Yan. This could have been prevented if she had known how to get low at the Lord's feet. Hindi sana nangyari kay Martha kung nalaman lang niya yung kahalagahan ng umupo muna sa paanan ng Panginoon. You know, one sure way of learning to overcome yung self-life is by regularly sitting at the Lord's feet, humbly asking for His help. Ang sabi nga ng Panginoon, humble yourself in the presence of God, in the sight of God, at itataas ka ng Panginoon. Ano pa ang kahalagahan nito? Pinakahuli. Pag ginawa natin yung pagpiling ganito, sabi sa verse 42, kung ating babalikan na say, wind up with this message. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, Martha, Martha, nababalisak sa at abala sa maraming bagay.
Ngunit iisa lamang ang kailangan at pinili ni Maria ang mabuti at hindi aalisin sa kanya. Tingnan niyo pong mabuti. Sabi sa verse 4 dito, hindi po dalawa, hindi marami ang sabi ng Panginoon. Unang-una at mahalagang i-prioritize natin ang bagay na ito. Hindi niya kinomplicate ang choices, ang sabi ng Panginoon. Isa lang talaga. Isa lamang ang kailangan. One thing that is needed. And Mary has chosen the best part and it will not be taken away from her. Ibig sabihin po ng Panginoon, yung pinagpasyahang piliin ni Maria, mananatili ito magpakailanman. Hindi mo ito aalisin sa kanyang buhay. Kapatid, bakit ka nanghihina? Ang ginagawa mo ba yung plano ng Diyos sa iyong buhay? Masaya ka ba sa paglilingkod? Aburido ka ba? Upset ka ba? Stressful ba ang sitwasyon sa buhay mo? Maybe it is now high time for you to go back to where we should be, wherein we will decide for ourselves bago gawin ang lahat, ay yung unahin muna nating umupo sa paanan ng Panginoon. Mahal, abalang-abala tayo sa maraming bagay. Pagkatapos natin magawa yung mga bagay na napagod tayo at hindi natin ma-enjoy yung araw. Dito tuloy natin masabi, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. Magagawa lamang natin ito kung susundin natin yung ginawa ni Maria at gagayahin natin yung ginawa niya na kung saan pinarangalan siya ng Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, iisa lamang kailangan. Pili ni Maria mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, sa panahong ito na tayong lahat ay nababahala, ano po ang maaaring maging solusyon? Maaaring hindi natin alam kung ano mangyari bukas. Pero mahalaga niyan, nadidinig mo ang tinig ng Panginoon. Meron kang close fellowship with Him. At alam nyo, mangako ang Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan man. Nadidinig mo ba yun? Alam mo ba sa kalooban mo yun? Sinasabi ba ng Diyos yun? Pinakikinggan mo ba siya? In times of troubles, we better choose what is important. And Mary choose the best part. Shall we all pray? Panginoon, marami pong salamat o Diyos sa pagkakataon na kami po ay sama-samang nakapakinig ng iyong salita na pagbulay-bulayan po namin ang bagay na ito. Tunay po, Panginoon, Lord, sa panahong ito, marami pong abala sa pag-iisip tungkol sa solusyon, sa mga krisis, kung paano ito matutugunan. Lord, hindi po naman mali na gawin yung mga bagay na yun. Pero baka naman po, yung pinakauna at pinakaimportanting bagay, nakalimutan ng marami. Maging sa amin po ng mga mananampalataya, maging sa aming paglilingkod, O Diyos. Lord, marahil meron po sa mga oras na ito ay hindi na masaya sa kanila pong ginagawang paglilingkod, hindi na masaya sa kailang pangangaral, hindi na masaya sa kailang pagdalo, hindi na masaya sa kailang pakikinig, Panginoon, o maging sa paglilingkod. Pero nandun pa rin yung layo nilang paglingkuran ka. Panginoon, nawa matutunan nilang ibalik, Panginoon, sa kailang buhay. Yung unahin muna, Panginoon, ang umupo sa iyong paanan. Ang makinig muna sa iyong tinig at isipin, Panginoon, kahalagahan ng pagkakaroon ng close fellowship with you. Yung Lord, salamat po, Panginoon, sa bagay na ito, Panginoon, ay pinapaalala mo sa amin, lalo na sa panahon ito, na alam namin, nasa huling araw na kami, malapit ka nang dumating. At kung meron man dapat, Panginoon, o Diyos, na makita sa buhay namin, sa mga huling sandaling ito, Panginoon, ay yung magkaroon kami ng close fellowship with you. Yung pinili namin, Panginoon, unahin ka. Pinili namin sa panahon ng kaguluhan na unahin ang umupo muna sa iyo, makinig sa iyo, at alamin kung ano yung nais, Panginoon, na madinig namin, Panginoon, na amin pong dapat gawin. Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain mong liyong mga anak, pagpalain mong lahat ng mga nakapakinig ng mensaheng ito. Lahat po, O Diyos, na may mga pangailangan, may problema ang dala-dala. Dalayan ko po, Panginoon, abutin mo sila, tugunin mo sila, may mga karamdaman, Panginoon. Lord, mangusap ka sa kanila sa mga oras na ito. Saan mo sila naroon? Maran sa banig ng karamdaman. Maybe they are alone, Lord God, suffering at this moment, O God. Maybe they are in a COVID crisis, Lord. They are suffering because of this virus, Lord. Marahil nag-iisa sila, Panginoon. Ito yung panahon na napakahalaga, Panginoon. Matutunan nila, Panginoon, na kausapin ka sa isang close fellowship, listening with you, sitting right beside you, Lord. At salamat po sa pagkakataon pong ito. Salamat po ng marami. Muli, Lord, binabalik namin sa iyong lahat ng mapulit pasalamat, kaluwalhatian, sa tangit makapangyarihang pangalan po lamang namin, Panginoong Jesus. Amen and amen.